Hi, good morning mga kaotong. Kamusta kayo? Nata-traffic kami. Kayo ba? First day of school kasi, kaya medyo traffic ngayong araw. Balik eskwela na po mga estudyante. Yung mga private, ay teka, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po ang channel namin. Bibigyan namin kayo ng 5 seconds para mag-subscribe. Ito na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Pakisubscribe naman po ang channel namin. Simulan natin yung video na to, yung kwentuhan natin ngayong araw after ng intro na to. Good morning po ulit. So yun nga, balik eskwela na, kaya medyo traffic. Yung private, nauna na. Sobrang traffic. Nauna na yon nung last week na yon. Ngayon, etong public, yan, sabay-sabay, college, sabay-sabay na yan. Nata-traffic kami. Ngayon yung topic namin, sasagot ulit kami sa comment kung phase out na ba yung Avanza J. Yan. Oh, may nag-comment. Nakita ko na. Shoutout kay sir. I-flash namin dito yung comment niya. Tinatanong niya kung phase out na raw ba ang Avanza J. Ngayon, sa tingin ko hindi pa. Hindi pa. Wala pa kasing advice plan pa. Siguro, yung Avanza J, sa dealer na pinagtatanungan nyo, wala lang available na unit. Yes, kasi may mga agent, yun nga, may mga agents na sabi nila phase out na. Ito na lang po, Avanza E, auto na lang tayo. Avanza E, manual na lang tayo. Veloz, Avanza G, automatic na lang tayo. Pinupush nila yung mga stocks na marami sila. Ganun naman talaga, business yan. Siyempre, sell what is available. Ika nga ng mga businessman, di ba? So yun nga, hindi pa phase out ang Avanza J natin. Actually, marami pang sa market. Saka hindi nila ipi-phase out ang Avanza J kasi mababa ang presyo ng Avanza J. I think nasa 833,000 ang Avanza J. So 7-seater, sulit na sulit. So bakit nila ipi-phase out yun? Hindi, di ba? Hindi ipi-phase out ng Toyota yon, ang Avanza J. Pero kung naghahanap kayo ng automatic na 7-seater, maluwag na MPV, Stargazer, subukan nyo. Marami nang nakasubok, marami nang gumusto sa Stargazer, marami nang nakakilala sa Stargazer. Kasi yun nga, syempre, binavlog ko. At the same time, mamaya mag-upload ulit ako ng test drive. May nag-test drive. Sabi niya, ang ganda pala ng Stargazer. Ang luwag-luwag pala ng Stargazer. Sabi ko, yes sir. Yun nga yung sinasabi ko sa mga sinasabi namin sa vlog namin, na kapag may gusto kayong unit, Kilalanin din muna nila. kilalanin nyo, puntahan nyo, i-test drive nyo. Kasi yun nga, marami nagsasabi na okay si Avanza, maganda naman talaga Avanza. Nasanay kasi tayo. Nasanay tayo. So, kilala kasi natin siya. Nauna kasi siya eh. Yes, pero nung sinubukan niya yung Stargazer, mami, sabi niya ang ganda pala ng Stargazer, ang luwag pala ng Stargazer. Sa kanya na mismo nang galing yun, hindi na sa akin. Kasi baka sabihin niya naman dahil nasa Hyundai ka, bias ka sa Stargazer. No, hindi po. Kay client mismo mamaya, i-upload ko rin yun after this video, para dalawa yung mapanood natin ngayong araw. So, yun nga,
balik tayo sa question na phase out, kung phase out na raw ba si Avanza J. Hindi pa rin po phase out si Avanza J. Siguro hindi lang For wala pa pong napipace out sa Toyota. Yes, hindi pa po siguro available yung Yun yung na-pace out na, ibabalik pa nila yun. Oo, sinasabi nila. Diba? Ano ba yun? Ano ba yun? Tama raw? Tama raw po. Ayan, Tama raw pabalik. FX. Tama raw FX yan. Pagdating, i-review din natin. Yun, babalik na daw. So, So, babalik. walang napipace out. Meron naman. May na-pace out, bumabalik. Oo. Hindi, si Rush, mami, malapit na ma-phase out. Ayun. Hindi ko lang sure kung kailan, pero malapit na pong ma-phase out ano bang, si Rush. ano bang indication nun? Ano bang implication nun sa ano? Pag na-pace out ang isang unit, anong ibig sabihin? Pag na-phase out ang isang unit, posible may kapalit na model. Oo. So, dun Baka sa yun nga, unit, yung tama raw yan. dun sa unit na na-pace out, anong magiging ano nun? Paano? Gusto kong ibenta yung unit ko. Ano magiging effect nun? Bawa, na-pace out nga. Bawa, si Rush na-pace out 2024. Oo. O 2023, na-pace out si Rush. Oo. Anong implication nun sa unit na na-release ko ng 2022 pag gusto ko siyang ibenta? Pwede namang... Ano magiging effect sa ano? ano ba ang tanong mo? Yung resale value Oo, ba? sa Kung resale tataas ba? value. Ano ba, tataas ba siya o bababa? Magiging, ano ba yun? Magiging, di ba pagka wala nang binibenta, ano yun? Ano tag dun sa unit na ganun? Vintage. Parang vintage parang unit, mas vintage magiging na. mahal, mas magiging ano. Depende. Kasi pwedeng bumaba kasi may bago ng parating. Let's say bagong mukha ng Rush, bagong model ng na mas maganda sa Rush, pwedeng ganun. Pwede ring nasa gitna lang yun, hindi siya tataas, hindi siya pababa ng ganun kababa at hindi siya tataas. So halos parang same pa Halos din. same lang. Parang parang mga old model na Corolla. Ganun pa rin, di ba? Okay, oo nga. Oh, di ba mga ganun pa rin yung presyo niya? Nasa 50 to 60, ganun pa rin. Anyways, yun Po, nga. magulo ang aming camera. Magulo. Teka lang po. Hindi natin. Umaandar na kasi medyo... Matagtag na. Oo, ayan. Yan. Puro mukha ko na yung makikita nyo. Yan. So, ayun. Malapit na po ma-phase out si Rush. Hindi lang po natin alam kung kailan. So, Oo. kung gusto niyo bumili ng Rush, humabol na kayo. Humabol na kayo kasi yun nga, malapit na siyang ma-phase out. Kung ako sa inyo, Oo. i-try nyo na naman Stargazer. Yes, Stargazer. Kasi nga, Actually, yun nga, bago lang kasi siya. November lang siya ni-launch. Last year lang siya ni-launch. Pero- So baka hindi nyo kilala. Pero, mami, ito sinabi ko doon sa nag-test drive. Si Stargazer po ang pinakamahabang wheelbase sa segment niya. So, Ano ba yung wheelbase de? yung sukat ng gulong, mami. Yung gulong to gulong. Gulong to gulong. Yun yung Okay. sukat nun. Ibig sabihin, kung maluwag yun, mas roomy, mas spacious yung cabin. Cabin, yan. So, mas space yung, mas maluwag, ibig sabihin. Yan, pinaka short, mas maluwag. Kasi, mas maluwag siya kay Avanza, mas maluwag siya kay Rush, mas maluwag siya kay Expander, mas maluwag siya kay Veloz. Diba? So, yun yung mga counterpart niya, yun yung mga kalaban niya. So, mas maluwag siya doon sa... Mas maluwag ang Stargazer. Yun yung masasabi ko lang sa Stargazer. Kasi nga, kahit naman kayo, isipin nyo na lang. Si Stargazer ang pinakamahabang wheelbase sa segment niya. So technically, mas maiksi si Avanza, si Veloz, si Expander at si Rush. Then yung pagdating sa Stargazer, maluwag kasi nga siya yung pinakamahal. Okay? Testingin nyo, naka-promo kami ngayon, 38,000 down payment na wala na yung zero eh. Pero yung premium yung top of the line, 38,000 din yung down payment. Napakaganda promo nun. Ano ba makukuha nyo sa 38,000? Mas maraming safety features, Smart Sense technology,
Di ba? Yun yung ang smart sense technology, ito yung mga nasa-sense ni sasakyan. Let's say, yung front collision avoidance. Yan, FCA. Ito yung mabilis kang tumatakbo sa highway, may dumaan na tao. Kapag 80 km per hour yung takbo mo at madidikit ka sa tao, kusa niyang titigil ang sasakyan kasi nasa-sense niya na may pedestrian na matatamaan, kusang titigil po yun. So yun yung mga smart sense technology ng Stargazer. Yun yung kagandahan kasi safety. Isa pang smart sense niya, kapag lalabas ka ng pinto, bababa ka ng sasakyan at may motor, mag-warn siya para hindi mo buksan yung pinto, para hindi tamaan ng motor. Di ba? Nasa sense niya. So yun yung makukuha nyo. Marami pa yan, marami pang safety features. Smart sense technology makukuha nyo sa halagang 38,000 pesos na down payment sa Stargazer Premium natin. So yun nga mga ka-auto. Mas maganda talaga mag-test drive. Yes. I-test drive nyo, open naman siya for test drive para naman Yes. hindi nyo lang sabihin na ay, puro lang sila build up ng Stargazer lang yung Yes. Stargazer. Eh kasi na-try namin eh. Try nyo rin po. Hindi, yun nga, sabi ko nga sa inyo, bago kayo bumili ng sasakyan, Yes, i-test regardless drive kung anong nyo. brand. Kahit anong brand, kahit anong Avanza, Expander, Fortuner, Montero, yes, test CRV. drive nyo. Test drive nyo kasi Oo. nga mamaya nakita nyo lang si kapitbahay, ang ganda nung kotse. Nakita nyo lang yung sasakyan niya, Montero, gusto nyo na Montero. Mhm. Diba? Hindi nyo naman natatry. Mas maganda pala si Fortuner. Mas maganda pala si Santa Fe, diba? Eksakto. So dapat mas maganda i-test drive nyo. Mas maganda i-test drive nyo po. Yun nga Yung mas angkop sa katawan nyo, Yes. sa pamilya nyo, Oo. sa laki ng pamilya nyo. kami nag-o-offer kami ng test drive kay Hyundai Cainta. Puntahan nyo anytime. Anytime, pwede kayong pumunta sa dealership. Hanapin nyo lang ako, Raymond Angeles. Then, ito yung number ko. Then, Opo. ang kailangan nyo lang, driver's license para sa test drive. Pwede nyo nang iikot, pwede nyo nang bilisan or i-test yung preno, pwede nyo nang makita yung other features ng Stargazer namin. So, wala kayong babayadan doon, wala kayong babayadan sa test drive. Libreng-libre, oras nyo lang yung gagamitin natin. Then, okay na. Malalaman nyo na yung sinasabi ko kung totoo or hindi. Totoo po. So, yun nga mga ka-auto. Tsaka, di ba, may mga clients ka na before, ito yung gusto. Yes. And then, tinry nila na... Avanza, tinry nila i-test drive. oh. Nakita nila yung difference. Yun, Avanza nga yung gusto ng client na pumunta dito nito before. Pangga-grab daw niya. Sabi ko, okay, sige sir. Punta mo muna yung Stargazer. Try mo, i-check mo kung ano yung mga features na meron siya. Then, saka ka mag-decide. Final decision naman irerespeto natin. Kahit ano namang unit yan, pwede ko po kayo tulungan. Sabi ko sa kanyang gano'n. Then, ako muna yung nag-drive. Then, nung siya na yung nag-drive, grabe, tuwang-tuwa yung kliyente. Tsaka, di ba, yung Stargazer, meron naman yung entry level, tapos meron talagang yung pinaka-high-end, Yes, yung premium. So, kung yung budget nyo or yung needs nyo is dito pa lang, may choice pa rin kayo to choose kung doon lang tayo sa basic, or ano tawag doon, basic unit ba? Entry level unit. Or, kung gusto nyo medyo mas komportable to the highest level na comfort, syempre go with the premium, diba? Hindi, may mid variant yung GLS. Okay. Tatlong variant ang GLS. Entry level, yung GL, yung GLS, yun yung mid, then yung premium, yun yung top of the line. Magkano down payment sa premium? Sa premium, hindi, simulan natin sa entry level. Sige, ayaw pong simulan Sa entry level, ang pinaka
down payment natin yung 0 down. Ngayon, nawala na 38K. Sayang naman po dun sa Sayang, mga hindi hindi tayo naka-avail. nakahabol. Anyway, Yung sa mid-variant, kaya natin yon ng 38K din. Okay? Okay. Meron na yung ang tawag dito, safety features. Marami na siyang safety features. And yung top of the line, 68 talaga yon. Pero pwede nyong i-avail ng 38 lang din. Kaparehas lang din ang down payment ng lahat ng variant. Pero ang daming safety features. Grabe. May smart sense technology pa. So, try nyo na. yun naman pala eh. Doon na tayo sa premium sa top of the Yung- line. Entry level, GL, GL, yung mid-variant na GLS, at ang yung premium, 38K lang lahat. Yes. Diba? Any variant, 38. So, ito, let's be honest. Magkakaiba-iba lang yan sa monthly. Monthly. Pero, kung ako bibili, doon na ako sa top of the line, syempre. Di ba? 38 lang yung down. Ang difference sa monthly, 1,500 per month. Ang dami yung pang mga safety features kompleto na may camera na, may backup sensor na, ang dami pang safety features. Pwede yung pambuksan yung yung makina gamit yung susi na hindi ka pumapasok sa loob ng sasakyan. Pwede. Pwede yung pambuksan yung bintana. Yun yung pinakamaganda. Pag Oo. ang sobrang init, Oo. syempre, hindi mo naman bubuksan yung bintana nang malayo ka at hindi mo natatanong yung sasakyan mo, di ba? Oo. Para lang pasingawin mo yung init na ano sa sasakyan, di ba? So, pwede mo siyang buksan kahit hindi ka pa pumapasok. So, Oo. sisingaw na yung init. Pwede ka Then, na rin magbukas ng aircon. Then, dahil nga nabuksan mo na yung bintana, bubuksan mo na yung makina para uminit na yung makina. Pwede mo na rin buksan yung Habang makina pala. nakikipagkwentuhan ka pa sa kausap mo or nakikipag-usap ka pa, hindi mo pwede sabihin, hindi ka magkamadala, sandali, piniti ko lang makina ko, saka tayo kwentuhan, hindi. Dito, nasa labas ka pa lang, pwede mo nang gamitin yung susi, bumaba yung makina, at magbukas ng, bumaba yung bintana, at magbukas Coding pala tayo ngayon. ng makina. Wala tuloy ako, coding pala Sorry. kami ngayon. Sorry na Pinapaalala niya, coding pala kami ngayon. So, anyway, Ayun nga po. kaya naman. Abot So, naman. ayun nga. Di mo naman, siguro, baka may alam mo naman ng mga tao, ay, paano mo bubuksan yung makina eh? Di baka manakaw, baka ganda. Ba't mo naman bubuksan yung makina nang di mo nakikita? Nang hindi mo tanaw at malayo ka, di ba? Ang purpose lang nun, para Convenient lang. ba pagsakay mo, hindi na siya ganun kainit. Lalo na kung may baby ka, kung may kasama kang bata, may kasama kang matanda. Ayaw naman natin na pag yung unang bukas mo ng sasakyan ay talagang sobrang init, di ba? Parang may nabasa pa ako, parang cancerous pa nga yata yun. Ay, grabe naman yun. Sumasakay tayo. Walang ganun si Gaspar. Gaspar, walang ganun si Gaspar. Pero minsan, pagka pumasok, tapos yung hindi mo naman napasingaw, Oo. naamoy ko sa aircon. Oo. May ibang amoy. Oo. Kaya, ayun nga yung parang Anyway, balik tayo. Ayun. Sabi sa inyo, puntahan nyo kung may nagustuhan kayong unit, puntahan nyo, test drive nyo, then saka kayo mag-decide. Final decision nyo pa rin naman po yung masusunod, syempre. Kami, gabay lang kami. Wow. Guide lang kami kung ano yung Gabay daw, gabay. mga pwede nyong Opinion lang naman namin yun. Syempre, hindi naman kami expert Hindi kami na expert. ano talaga. Baka naman may mga bashers. Wow, feeling sikat may bashers. na ano lang yun, nasabi lang namin kasi na-experience namin. Actually, yan. Mahirap naman yung kwentuhan lang, tapos hindi ko pala na-experience. Experience nyo rin po. Try nyo rin po. Experience niya po, i-test drive niya po. Yung tamang-tama, yung test drive unit namin doon is yung top of the line. Kasi kami, nagkaroon na rin kami ng Toyota, nagkaroon kami ng Hyundai. Oo. So, both po, pareho kaming may experience. Kaya Oo. parehong maganda. Yes. So, yun nga mga ka-auto,
Message nyo lang ako kapag gusto nyo i-test drive or i-test yung Stargazer Premium namin. Papakita namin sa inyo yung mga sinasabi namin na features na mabibigani din kayo. Magugulat din kayo kung na meron siya sa halagang ganong down payment lang. Ako honest. Yung mga ganong features kasi, feeling ko sa mga high-end brand, yung parang sobrang mahal na brand. Kasi yung mga naging sasakyan din naman namin, hindi naman siya yung highest, antag doon? Entry level lang kami lagi. Lagi yung sasakyan namin, entry level lang. Kaya hindi namin na-experience yung mga ganong bagay. Pero ang presyo niya, mami, parehas lang ng Veloz. Sila nga talaga yung mag-counterpart. Pero sabi ko nga sa inyo, ewan ko hindi ko sinisiraan si Veloz, pero kayang talunin ni Stargazer si Veloz pagdating sa features. Yung tibay, lahat naman yan, nasa lahat ng sasakyan, pati tibay yan. Doon mo malalaman yan after long run, after 7 years, 8 years. Normally tayo mga Pilipino, after 5 years mag-upgrade tayo. After ng loan, okay, tapos na ako sa loan, baka pwedeng mag-upgrade tayo. Siyempre, yung luma nyo, bibenta nyo sa trade-in. Tutulong ako kayo sa trade-in. Maganda magbigay ng appraisal value yung kakilala ko sa trade-in. Sa Toyota, maganda magbigay yan. Tutulungan ko kayo. So, yun nga. Even Hyundai, maganda rin magbigay ng ng value. Appraisal value. Nakita ko sa kanila yun. So, yun nga po. Wala akong masabi. Late na ako. Uulan na, late na kami. Sobra kasing traffic. Traffic namin. So yun nga mga kauto, maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin sa traffic na to. Mag-ingat po kayong lahat. Uulan na naman. Sa mga na ipit sa traffic, pasensya ang kailangan natin at huwag iinit ang ulo. So mga ka-auto, maraming salamat po. Hanggang dito na lamang po ang video na to. Mag-iingat po tayong lahat. God bless po sa ating lahat. Salamat po sa panonood. Bye!